Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pag-uusapan po natin ngayong umagang ito ay napakahalaga sa buhay natin because this is about faith. Usapin ng pananampalataya at ang pananampalataya ay isa sa napakahalagang regalo ng Diyos sa buhay natin bilang isang tao. Because we know tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, Ephesians 2:8. For by grace we are saved through faith. And tinatawag tayo ng Diyos na mabuhay sa pananampalataya, lumakad sa pananampalataya, araw-araw sa buhay po natin. And I believe may mga bagay sa buhay natin na nagbibigay dahilan kung bakit minsan ang ating mga pananampalataya ay nagkukulat. Ang ating pananampalataya ay bumabagsak. Ang ating pananampalataya ay nanghihina. Marami mga bagay na pwedeng maging dahilan at pag tayo ay nagsandal sa duda, mayroong mga magiging negative na consequences ang buhay na nagdududa sa Panginoon or bumabagsak yung kanyang pananampalataya. And I can say na yung mga consequences po na yon ay hindi natin kayang pigilan. So, ang Biblia, kung titingnan natin ito, napakaraming example o mga characters sa Bible na nagbibigay pansin sa usapin ng pananampalataya, nang dapat nating sundin, nang dapat nating gayahin na klase po ng pananampalataya. But at the same time, nagbigay pansin din po ang Biblia sa usapin ng mga tao na siyang nagkulang ang kanilang pananampalataya or bumagsak yung kanilang faith sa Panginoon. At wala po akong makitang ibang story sa Bible, kundi dito po sa Numbers chapter 13 and Numbers chapter 14, patungkol sa bayan po ng ating Panginoon, na kung titingnan po natin, sila po ay nasa malapit ng tagumpay sa kanilang buhay. Sila po ay nasa lugar na, kumbaga, kaunting hambang na lang, nandun na sila sa lugar na pinangako ng Panginoon sa Promised Land, sa Land of Canaan. At makikita po natin, yun yung lugar na matagal na po nilang pinapangarap, matagal na po nilang pinapanalangin, at matagal na po nilang ninanais sa kanilang buhay, na pangako pa po ng Diyos sa kanilang mga magulang. Jacob. So makikita po natin na nandun na po sila sa punto na malapit na po yung kanilang katagumpayan. Sila po ay nasa lugar na ng lupang pangako na inihanda ng Panginoon sa kanila. But at those very moments, because nakaranas sila ng mga challenges and difficulties, ang kanilang pananampalataya ay bumagsak. Ang kanilang tiwala sa Diyos ay nanghina. So, our faith may falter. Ang ating pananampalataya ay pwedeng bumagsak. That's why ang faith natin ay iba-iba. Maaaring yung faith mo ay iba sa ibang tao. Ang pananampalataya ko ay iba po sa ibang tao. So, makikita po natin na ang pananampalatayang nanghihina or bumabagsak ay pwedeng ito ay kalagayan na kung atin pong buhay ay hindi natin na-express. Okay? Ang faith na failure ay ang tiwala na hindi mo nagawang ipahayag sa Diyos yung kanyang tiwala. Lalo na kapag kinonfronta ka na ng mga challenges, ng mga trials and temptation sa iyong buhay. Because yung tiwala ay nasusubok hindi sa magandang sitwasyon. Ang pananampalataya ay nasusubok hindi sa magandang nakikita. Ang pananampalataya ay nasusubok kapag may mga challenges na. Do you agree with that, mga kapatid? Pag may mga testing na, pag may mga trials na, lahat tayo, pwede nating ipagyabang at some point sa ating buhay, napakatibay ng ating faith, napakalakas ng ating pananampalataya, lalo na kapag puro blessing ang dumadaan sa ating paligid, lalo na kung mga magaganda pong kumbaga patag na daan yung ating nilalakaran. But I would like you to know, mga kapatid, na ang Christian life ay hindi po madaling journey. Ito po ay lakad na may mga pagsubok, lakad na may mga temptation, lakad na may mga trials na atin pong pagdadaanan. So hindi po madali. Minsan makakadaan tayo sa mga rough road, sa mga bagong bagay sa buhay natin, na may mga wall din pong nakahadlang, may mga negatibo po tayong mga maririnig, may mga maling tinig tayong maririnig sa buhay po natin. So yun yung panahon na mas magandang makita po natin kung tayo po ba ay may tunay na tiwala or may mataas na tiwala sa ating Panginoon. Because sa maraming Kristiyano, ang pananampalataya natin ay pwedeng manghina, pwedeng bumagsak, at pwede pong manlupaypay. At napaka-clear example, napaka-explicit
obvious example po sa Bible ay nasa Numbers chapter 13 and Numbers chapter 14. Na makikita po natin dito na ang bayan ng Panginoon, after silang iligtas po sa Israel sa pagkaalipin sa Egypt, alam po natin na nung nakalaya sila sa pagkaalipin sa Egypt, nagparanas po ang Panginoon ng 10 salot. At makikita rin po natin doon na pag-alis po nila, nasamsam po nila or ibinigay po sa kanila yung mga ginto, mga pilak, mga ari-arian po ng mga tao po nandoon sa Ehipto, sapagkat sila po ay, yung mga tao po doon ay natakot po sa Panginoon. So ibinigay sa bayan ng Diyos lahat ng meron sa kanila. And just try to imagine, nung hinabol sila ng chariots of Pharaoh, ang ginawa ng Diyos, hinati niya yung dagat, at sila po'y nakalakad po doon sa isang tuyong lupain, mga kapatid, habang hinati ng Diyos yung dagat. At nung sila po'y nakalagpas, clinose po ng Diyos yung dagat, at lahat ng umahabol sa kanila, chariots of Pharaoh, yun po ay nangalipol na, sila po ay nangalunod na, at sila po ay wala na. So just try to imagine yung ginawa sa kanila ng Panginoon. And the very goal of God, kaya po sila iniligtas doon, ay hindi lang po matapos doon, kundi makarating sila sa promised land. Makarating sila doon sa plano and ultimate purpose ng Diyos sa buhay po sa kanila. And the same thing with us. All of us, lahat tayo, merong ultimate purpose ang Panginoon sa bawat isa po sa atin. Merong magandang plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kaya napakahalaga na makita natin na sa buhay natin, hindi po natin ma-miss yung promised land na inihanda sa atin ng Panginoon. So in this story, makikita po natin na through Moses, ang bayan ng Panginoon o ang 12 tribes, sila po ay inutusan na i-survey yung lupang pangako sapagkat ando na po sila magko-cross na po sila at malapit na po nilang ma-conquer or ma-claim yung land na inihanda at ipinangako ng Panginoon sa kanila. Sa verse 1, sabi po dito, "And the Lord spake unto Moses, saying, Send thou men, that they may search the land of Canaan, which I give unto the children of Israel. Of every tribe of their fathers shall ye send a man, every one a ruler among them." So napaka-clear ng instruction. Isa-survey nila yung lupang pangako. And then makikita natin sa verse 18. Sabi po dito, "And see the land, what it is." Yun po yung utos ni Moses. Tingnan nyo kung anong land, ano ito. "And the people that dwelleth therein, whether they be strong or weak, few or many." So, yun po yung pinasurvey sa kanila. Kamusta yung mga tao doon? Mga malalakas ba? Mga mahihina ba? Kaunti ba? Marami ba? Verse 19. "And what the land is that they dwell in, whether it be good or bad, and what cities they be that they dwell in, whether in tents or in strongholds. And what the land is, whether it be fat or lean, or whether there be wood therein or not. And ye be of good courage, and bring of the fruit of the land." Now the time was the time of the first tribe, grapes. So they went up. Ano pong ginawa nila? They went up and searched the land from the wilderness of Zin unto Rehob, as men come to Hamad. So makikita po natin dito, napaka-clear na sinearch po nila yung land at napaka-clear po ng instruction po ni Moses sa kanila. Now, tingnan po natin in verse 27. Sabi po dito, "And they told him and said, We came unto the land." So na-survey na po nila yung land, natiktikan na po nila, at nakita na po nila kung anong klaseng lupain yung promised land. Ito po yung nakita nila. "And they told him and said, We came unto the land whither thou sentest us, and surely it," pansinin niyo po yan, "it floweth with milk and honey, and this is the fruit of it." So just try to imagine, sila po ay nasa desyerto, mga kapatid. Sila po ay galing sa desert, wala silang halos po, masasabi po natin, kasaganaan. Sila po ay nabubuhay sa poverty, although hindi sila pinababayaan ng Panginoon, pero sila ay nabubuhay sa kahirapan at matinding kahirapan. But in this verse, makikita po natin na nung sinurvey po nila yung land, ano po yung nakita nila? It floweth with milk and honey. In fact, napakasagana rin po nun sa mga prutas. Yung mga grapes po doon ay hindi ganyan po kaliit. Yung bang dalawang lalaki po yung kailangan magbuhat ng isang tumpok po ng upas doon. So makikita po natin na napakasagana ng lupain, napakaganda ng plano ng Panginoon sa kanila. And verse 27, 28, ito na po yung naging problem nila at pwede natin makita po ito sa atin. Verse 28, sabi po dito, "Nevertheless, gayon pa man,
Hindi po ba sometimes yan po yung nagiging problema? Maliwanag sa iyo yung gustong gawin ng Panginoon, maliwanag sa iyo yung pagpapala ng Panginoon, maliwanag sa iyo yung lugar na gustong paglagyan ng Diyos sa iyong buhay, yung gusto niyang gawin sa iyong buhay, nakasaganaan ng pagpapala, pero marami tayong nakikitang mga bagay na negatibo, kaya naiisip po natin, gayon pa man. Ngunit, datapwat, yun po yung mga lumalabas po sa ating kaisipan. Nevertheless, the people be strong that dwell in the land, and the cities are walled. So mga malalakas po yung tao doon, mga higante po sila nandoon. Yung wall po ay napakatiba, yun po yung kanilang nakita. And very great, and moreover, we saw the children of Anak there. So makikita po natin dito yung kanilang naging struggle, yung kanilang pag-fail ng kanila pong mga pananampalataya at tiwala sa Panginoon. Pero ano po yung nakita ni Caleb? Pansinin niyo po in verse 30. And Caleb stilled the people before Moses and said, let us go up at once and possess it, for we are able to overcome it. Amen? Yun po yung nakita ni Caleb. Kumbaga, lahat sila nag-survey, pare-pareha sila na nakita. It flowed with milk and honey. Yes, may mga giants. Yes, matibay yung wall. Pero iba-iba sila ng pananaw. Yung 10 spies, nag-negatibo. Pero si Joshua at si Caleb, positibo yung kanilang pananaw. Ano po yung sinabi ni Caleb? Let us go up at once and possess it. Kunin natin yung land. Puntahan natin yung land kasi una, yun yung pangako ng Diyos sa kanila at tutulungan sila ng Panginoon. And sinabi po niya, for we are well able to overcome it. Kaya natin itong mapagtagumpayan. Mga kapatid, sa buhay po natin, marami tayong mga nararanasan. Hindi naman po natin isinasantabi yung mga nararanasan po natin. Yes, maaaring by side or literally nakikita po talaga natin na may mga challenges, may mga trials, may mga difficulties tayo nararanasan, whether sa ating pamilya, whether sa ating finances, whether sa ating trabaho, whether sa ating pong career, or whether sa ating pong emotions, or whatever area po ng ating buhay, nakikita po natin na may mga difficulties, may mga challenges, may mga trials, pero ang magpapaging pagkakaiba dito is yung ating pananaw, yung ating focus. Kasi kahit pare-pares tayo na nakikitang sitwasyon sa ating buhay, pwedeng maging iba yung ating pananaw kung ang makikita po natin yung katapatan ng Diyos, yung kalakihan ng Diyos. Ang sabi po ni Caleb, we are able to overcome it. Kaya natin to. Mapagtatagumpayan natin to. Let us possess the land. Amen? Kunin natin yung land na ipinangako sa atin ng ating Panginoon. Verse 31, but the men that went up with him said, we be not able, hindi natin kaya. Gaano po kaya karaming Kristiyano po yung ganoon? Kumbaga, napapakinggan natin yung makadiyos na payo, napapakinggan natin yung salita ng Panginoon na naririnig natin minsan dito po sa church na anuman yung iyong pinagdadaanan, kaya mo yan. By the help of God, by the faithfulness of God, mapagtatagumpayan mo yan lahat ng iyong problema, lahat ng iyong sitwasyon. Pero ang nagiging sagot natin, hindi natin kaya, hindi ko kaya. We be not able, ang sabi po nila, to go up against the people, for they are stronger than we. Verse 32, and they brought up an evil report. Dito na po pumasok yung masamang balita, yung negatibong report sa lupain, which they had searched unto the children of Israel, saying, the land through which we have gone to search it is a land that eateth up in the inhabitants thereof, and all the people that we saw in it are men of a great stature. Nakita nila yung mga malahigante, yung mga nandoon. Nakita nila na parang, sabi nga po din sa verse 31, para lamang silang mga tipaklong. Kumbaga, in their own sight, sa paningin nila, para lamang silang mga tipaklong. Alam niyo po kung bakit tayo minsan nagdududa sa Panginoon? Because ang pinagkakatiwalaan natin, yung sarili natin nakikita. Hindi ko to kaya, hindi ako mayaman, wala akong talento, hindi ako magaling. Alam niyo po yun, hindi ko ito magagawa. So, the moment na mas nag-focus tayo sa ating mga sarili, yun yung panahon na babagsak yung ating mga tiwala at pananampalataya sa ating Panginoon. So, ang faith ay hindi dapat nakadepende or pagtingin sa sarili. Ang faith ay dapat nakatingin lamang sa Diyos na titiwala sa Panginoon. Alam niyo po, I know na mabigat ang project natin, mabigat ang vision natin, na i-share ko po yan sa inyo, na may vision, may prayer in this church, na gamitin ng Panginoon ang church na ito to spread the gospel of the grace of God to as many people as possible, as quickly as possible,
to build missions and build churches. Yan po ang aking prayer, yan po ang aking vision. That's why may mga hakbangin po tayong ginagawa sa gawain po ng ating Panginoon. And maybe ang ating nakikita, hindi natin kaya, hindi natin mapagtatagumpayan. But I can say, mga kapatid, in this morning, with the help of God, by the faithfulness of God, kaya natin, mapagtatagumpayan natin, marireach natin, whatever the goal na ipinagkatiwala sa atin ng ating pong Panginoon. We can do it, church. We can do it. Amen? As church, we can do it, mga kapatid. So, kahit po may 10 negatibo, may 2 nagpositibo, doon po sa lupain na ibinigay po sa kanila ng Panginoon. And you know what? Sa church na ito, maaaring pare-pares sa inyo nakikita. Kaunti ang may kakayahan, magbigay. Kaunti ang may kakayahan, mag-support financially sa church, sa pangangailangan ng church. But that's not the issue eh. Hindi issue yung nakikita natin kahinaan eh. Ang issue dito kung nakanino yung ating tiwala eh. Nasa Diyos po ba yung ating tiwala? Alam niyo po, ang makikita natin sa story ito, ang ganda ng pangako ng Diyos, ang ganda ng gustong gawin ng Panginoon sa kanila, but the problem with them is, nakinig sila sa maling tinig. Ayan, nakinig sila sa maling tinig. Pakinggan niyo po ito, mga kapatid. Pag nakinig ka sa maling tinig, diyan ka matatalo. Pag nakinig ka sa maling tinig, diyan mo hindi marireach yung plano at yung lugar na gustong paglagyan ng Panginoon sa iyo. Just try to imagine, anong reason nila para hindi makonquer, maklaim yung land na ibinigay sa kanila ng Panginoon? Yes, may mga higante doon. That's true. Yes, matibay yung wall. That's true. Pero imagine yung mga pinagdaanan nila na ginawa ng Panginoon sa kanila na malahimala. Imagine yung buhay nila sa Egypt for around 400 years, mga kapatid. Ang bayan ng Panginoon, sila po'y naging alipin sa Egypt. At pinayagan ng Diyos through 10 plagues, sila po'y makalaya sa Ehipto. Binigyan pa po sila ng mga kayamanan, ng mga ginto doon po sa Ehipto. At imagine yung ginawa ng Diyos. Kumbaga kung kayo po ay nasa sitwasyon nila, yung mali speaking, hindi ka na pwedeng dumating pa sa punto na pagdadaan mo pa ang Panginoon. Because, so ito imagine, nakita nila, hinati ng Diyos yung dagat. Nakatawid sila sa Red Sea. Natuyo yung kanilang mga tapakan, mga kapatid. At hindi lang po yun, nakita nila kung paano isara ng Diyos yung dagat at malipol yung mga kaaway nila, yung mga humahabol po sa kanila. Ang ganda ng ginawa ng Panginoon, amen? Malahimala. But the problem is, mga kapatid, nakinig sila sa maling tinig. Nakinig sila sa maling payo. Nakinig sila sa maling pananaw na nakikita po nila. The issue here is yung ating napapakinggan, and the issue also here is yung ating focus. Pag mas nag-focus ka na sa iyong sitwasyon, pag mas nag-focus ka na sa iyong nakikita na nakakatakot, nagbibigay ng pangamba, matinding problema, pag doon ka na nag-focus, doon babagsak ang iyong pananampalataya, doon manghihina ang iyong pananampalataya. So ang issue rin po dito yung focus natin. Dapat ang focus natin sa ating pong Panginoon. So, napakahalaga na makita po natin na sometimes yung gustong gawin ng Diyos sa buhay natin, yung bang, alam niyo po, dito natin makikita din yung pagkilos ng Panginoon. Minsan, sa likod ng sitwasyon na ito, ng problema na ito, ng kabigatan na ito, or ng challenges na ito, andun na yung blessing ng Panginoon. Pero yun yung mga sitwasyon na susubukin ng iyong tiwala. Kasi yun yung mga sitwasyon na kung gagamitin mo ang iyong paningin, walang maidudulot sa iyo ito kundi pangamba, walang maidudulot ito sa iyo kundi pag-aalinlangan. Because nagiging madilim ang iyong paningin, at nakikita mo sa iyong sarili na ikaw ay mahina at hindi mo kayang pagtagumpayan yung mga challenges na iyong nararanasan. But most of the time, mga kapatid, yung panahong matindi yung challenge sa iyong pananampalataya, dahil sa napakatinding mga problema ang iyong nararanasan, yun yung panahon na pwedeng sa likod nun,
nandun nakaantay yung pagpapalang gustong gawin ng Diyos na magbabago ng iyong buhay. Pero, pag nakinig ka sa maling tinig, pwedeng talikuran mo yung gustong gawin ng Panginoon, mawalan ka ng tiwala sa Kanya, at bumalik dun sa buhay na hindi ka looban ng Diyos. Ano po yung ginawa ng bayan ng Panginoon? Imagine yung himala ng ginawa ng Diyos sa kanila, and just try to imagine their decision nung mali yung kanilang napakinggang tinig at naging mali yung kanilang focus at naging passion nila, baka pwedeng ibalik mo na lang kami sa Egypt. Tinalikuran nila yung promised land, at alam niyo po yung nangyari dito sa mga hindi nakapunta sa promised land, nabuhay sila for 40 years sa desert, sa wilderness, hanggang sila po'y nabuhay ng matinding hirap. Sila po'y naghirap doon hanggang sila ay mamatay. So, we need to understand this, mga kapatid. All of us here, all the believers of the Lord Jesus Christ na nandito, mga kapatid, ang pangako nito sa atin in Philippians 4:19, "But my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus." Because of our relationship with the Lord Jesus, pinangako ng Diyos na isusupply niya ang ating mga pangangailangan, at pinangako ng Diyos na siya ang bahala sa ating buhay. The issue here, kung tayo po ba'y magtitiwala sa Kanya. Because maganda ang gustong gawin ng Panginoon sa iyong buhay, sa iyong pamilya. Maganda ang gustong gawing pagbabago ng Panginoon sa iyo. May lupain, may lakad na gusto ng Diyos na iyong mapuntahan, na siyang magbabago ng iyong buhay. Pero kung makikinig ka sa maling tinig, pwede kang bumalik sa buhay ng sobrang kahirapan hanggang ikaw ay kunin na lang ng Panginoon. Walang ginawang gustong pagpapala ang Diyos sa iyong buhay. Mga kapatid, that is reality sa buhay ng marami po mga Kristiyano. Ang ganda ng plano ng Diyos, pero na-miss nila ito because at the very moment na sana'y sila'y nagtitiwala sa Diyos, yun yung moment na sila'y tumalikod, yun yung moment na sila'y nagrebelde, at yun yung moment na sila po ay nagpasyang hindi makikinig sa Panginoon at makikinig sa mga maling tinig at mga nakikita nilang hindi negatibo. So bumagsak yung kanilang pananampalataya, and the same thing with us. Pwedeng bumagsak ang ating pananampalataya, and that is not the will of God. Amen? Kaya nga po, lagi natin ina-encourage sa bawat isa, umattend tayo ng church, makinig tayo ng salita ng Panginoon. Why? Because ito yung sitwasyon na mabibuild up yung ating faith. And listen to this, mga kapatid. Ang pagbuo ng iyong pananampalataya ay hindi lang sa panahon na ikaw ay may circumstances or sa panahon na ikaw ay may mga obstacles. Ang pagbuo ng pananampalataya sa kahit anong sitwasyon sa iyong buhay. Napakinggan niyo po yun, mga kapatid. Kahit maganda ang sitwasyon, kahit parang walang problema, kahit parang walang challenges sa buhay, mas lalong dapat patibayin natin yung ating mga pananampalataya, mas ma-build up yung ating faith. Dahil matitest yung ating faith pag dumating na yung obstacles, pag dumating na yung circumstances sa ating buhay. So, ano po kaya mga dahilan kung bakit minsan yung pananampalataya natin bumabagsak? Yung pananampalataya natin nagkukulang, nanghihina, at nararanasan natin yung mga negative consequences. Mga kapatid, una po, it is because of fear of failure. Natatakot tayong magkamali. Natatakot tayong maging failure. Mga kapatid, nakita kasi ng 10 spies at yung mga nakinig po na tribes, nakita nila na mga higante yung nandoon, matibay yung wall, para lamang tayong tipaklong sa kanila. So nakita po nila na baka hindi nila kayanin. Nakita nila na baka hindi nila pagtagumpayan. And because of that, sila po ay natakot. Sila po ay nangamba. So, alam niyo po ang ginagawa ng fear. Kaya nga po ang sinabi sa Timothy, 2 Timothy 1:7, "For God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind." So makikita po natin dyan, mga kapatid, na ang Diyos, hindi po niya nais na mabuhay tayo sa takot. Just try to imagine, ang daming talata sa Bible. Sabi nga ng Isaiah, "Fear thou not, for I am with thee." Amen? Ang dami pong mga talata sa Bible na nagsasabi sa ating huwag tayong matakot. Because ang takot ay pwedeng mag-paralyze sa iyong buhay. Mga kapatid, listen, fear paralyzes us. Fear ay pwede na itong i-paralyze yung ating puso, yung ating espiritu, maging yung ating mga katawan. Dahil sa takot, hindi ka makahakbang. Dahil sa takot, hindi ka makakilos doon sa lugar ng Panginoon. Dahil sa takot, natatakot kang humakbang o magpasya
doon sa gustong gawin ng Panginoon sa iyong buhay at plano ng Diyos sa iyong buhay. So ang takot ay pwedeng magparalay sa atin. Hindi ka makakilos. And there are so many Christians, mga kapatid, we know na may gustong gawin ng Panginoon sa ating buhay. Gusto ng Panginoon gamitin ang ating buhay sa kanyang kaharian, sa kanyang kapurihan, sa kanyang kalawalatian. But because natatakot tayo magkamali, but because natatakot tayo na baka tayo mapahamak, dahil ng loob, mga kapatid, hindi tayo makakilos. So dito po sa ginagawa natin sa church na ito, yung ginagawa natin sa gawain ng Panginoon, yung mga project natin, yung mga prayer natin, yung mga vision natin, mga kapatid, hindi natin ito kakayanin, hindi natin ito mapagtatagumpayan kung tayo ay matatakot. So we need to have a good courage. Yan po ang laging, kaya si Joshua Caleb, just like you imagine, si Joshua, ano po yung laging sinasabi sa kanya ng Panginoon? Be strong and of a good courage. Let not the book of the Lord depart out of thy mouth. Huwag mong payagan ang kautusan ay humiwalay sa iyong mga bibig. Yun po yung lagi ng pinagbubulay-bulayan, yung salita ng Panginoon. Kaya napakatindi ng kanyang courage. Kaya si Joshua at si Caleb, sila lang po yung nakapasok po dito sa promised land. Because, mga kapatid, hindi sila natakot. Ang sabi nga ni Caleb, we will be able to overcome it. We will possess it. Sabi nga po nila, yung mga tao doon, yes, mga higante sila. Yes, matibay ang wall doon. Pero ang sabi nila, para lamang silang tinapay sa atin. Yung mga negatibo, ano sabi nila? Para lamang tayong tipaklong sa kanila. Yung mga positibo, ano sabi nila? Para lamang silang tinapay sa atin. Napansin niyo po, pare-pare sila ng nakita. Humanly speaking. Pero magkaiba sila ng pananaw. Magkaiba sila ng faith. Yung ilan po ay natakot, pero yung ilan po ay may courage. So, fear of failure. And then, bakit po bumabagsak yung ating pananampalataya? Ano po kayang cause? Second point, the Lord doesn't want us to yield to our fears, but to cling to His promises. Hindi nais ng Panginoon na tayo po ay sumandal sa ating mga takot. Ang gusto ng Diyos, panghawakan natin yung Kanyang mga pangako. Pagkatiwalaan natin ang Diyos sa ating buhay. Dahil andun yung pagpapalang gustong gawin ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. And we all have every reason to believe that God is faithful. Amen? Lahat tayo, meron tayong lahat ng dahilan para pagkatiwalaan natin na ang Diyos natin ay tapat. Sila po, ang dami nilang dahilan para panghawakan na ang tapat-tapat talaga ng Diyos. But imagine that, kumbaga, humanly speaking, hindi mo talaga ma-realize, hindi mo maiisip, bakit dun pa sa moment na yon, andun na yung promised land, ang lapit na sa kanila, bumagsak pa yung kanilang pananampalataya. Kumbaga, kung i-relate natin sa buhay natin, yes, ang daming ginawa ng Panginoon. Pero pag hindi natin pinatibay, iningatan yung ating pananampalataya. Minsan, akala natin matibay na yung ating pananampalataya. Pero pag dumating na tayo sa mga challenges, temptations, and trials sa ating buhay, bumabagsak yung ating pananampalataya. Nanghihina yung ating tiwala sa ating pong Panginoon. So, nais ng Diyos, huwag tayong sumandal sa takot. Panghawakan natin yung kanyang mga pangako. Kahit ba ang nakikita natin parang lagi na lang may problema. Ang lagi natin nakikita, pangangailangan sa pamilya, problema sa mga bilihin, gastusin sa pang-araw-araw. May problema na naman kami mag-asawa, may problema na naman kaming yung anak ko, di po ba? So, bisa kahit ano po nakikita po natin dito, ang issue talaga lagi yung ating tiwala at yung ating pinangahawakan natin, yung pangako ng Diyos sa ating pong buhay. Kapagkat lahat ng reason ibinigay ng Panginoon, ang dami na pong ginawa ng Diyos sa atin. So bakit pa po kaya bumagsak din yung kanilang pananampalataya? Because of false information. Mali yung informasyon. Because yes, tama, pare-pare silang nakita. But the problem with the 10 spies, mga kapatid, mali yung kanilang naging prediction. Ano po ba yung naging prediction nila? Hindi natin kaya. Yun yung prediction nila. Hindi natin ito mapagtatagumpayan. Hindi natin ito kakayanin. Pero ano po yung prediction ni Caleb, ni Joshua? Kaya natin ito. Mapagtatagumpayan natin ito. So pag nakinig tayo sa maling tinig, matatalo tayo. Pag nakinig tayo sa maling information, babagsak yung ating pananampalataya. Hindi natin makakonquer or ma-claim yung lupang pangakong inihanda ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. So false information, napakarami po niyan. Again, marami tayong pwedeng idahilan para tayo hindi magtiwala sa Diyos.
Pero kadalasan yung mga dahilan na yon, hindi tunay na dahilan or hindi tapat na dahilan. Kadalasan po sa mga dahilan na yon ay mga mali, mga hindi tama. Minsan mga maling kaisipan lang, minsan mga maling pananaw lang. So, false information, kaya bumagsak ang pananampalataya. Yung bang pag nakaranas ka ng problema sa pamilya, ang naiisip mo lagi, wala nang pag-asa, hindi ko nakakayanin, hindi ko na mapagtatagumpayan. But that is false information because pag sa Diyos, hindi pa pwedeng walang pag-asa. Amen? Pag sa Diyos, hindi pa pwedeng wala siyang ibibigay na daan. Pag sa Diyos, hindi pa pwedeng kahit dagat pa yan, hindi pa pwedeng hindi niya hatiin kung doon kanya padadaanin. Amen? Basta may gagawin ang Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin, yun po ang ating pangawakan, yun ang ating pagkatiwalaan, at hindi yung mga maling dinig, hindi yung mga maling information na naririnig po natin na pwedeng pagpabagsak, magpahina ng ating mga pananampalataya, ng ating mga tiwala sa ating pong Panginoon. Alam niyo po ang blessing, nakita niyo po kanina yung Enrique family, buo na po sila, kulang na lang yung aso yata yun, wala yung aso na. Buo sila kahit pa paano ngayon, pamilya umaawit sa Panginoon. Pero kung mga nararanasan nila noon, kung ang titingnan nila, siguro hindi na kami mabubuo, siguro ang daming mga maling information, ang daming mga maling tinig, but by the help of God, by the grace of God, by prayer, mga kapatid, na andito po sila ngayon umaawit buong pamilya sa Panginoon. And we can see them as a testimony rin ho sa ating pamilya. Kung hindi pa buong ating pamilya, it is the right moment na mas lalong tumibay tayo ng ating tiwala at pananampalataya sa Panginoon because may gagawin ng Panginoon sa ating buhay. If we trust Him, if we will just believe in Him, mga kapatid, na kakayanan natin anuman pong mga circumstances or challenges na maranasan po natin sa ating buhay. And then failure to recall the Lord's past power. Nakalimutan nilang alalahanin yung yan po yung magiging problema eh. Yes, yung nakaraan natin ay pwedeng mag-determine ng ating future. Kaya nga po, napakahalaga na pagkatiwalaan natin ang Diyos ngayon para sa future natin maging maganda po ang kalabasan po niya. And the problem with the people of God, mga kapatid, nakalimutan nila na ang Panginoon noon makapangyarihan. Kumbaga, kung titingnan nyo lang pong mabuti mga kapatid yung story. Yes, mga higante yung nandoon, mga matitibay yung wall. Pero ano po ba yun compare doon sa ginawa ng Panginoon sa kanila sa Egypt? Pinalaya sila ng Diyos sa Egypt sa matinding paghihirap, sa matinding pag-aalipin, gamit yung 10 salot. At yung ginawa po ng Diyos, hinati niya yung Red Sea. Paulit-ulit po ako dito, pero gusto ko pong makita natin ito, mga kapatid. Hinati niya yung Red Sea. Nakatawid sila. Yung mga kayamanan na ninakaw sa kanila noon, napunta sa kanilang muli. Dahil napakatapat ng Panginoon. And then, sinara ng Diyos yung dagat, nawala po yung kanilang mga kaaway. Kung napagtagumpayan ng Diyos yung Egypt, hindi po kayang pagtagumpayan ng Diyos itong Canaan, the land of Canaan, na ipinangako at inihanda ng Diyos sa kanila. Pero ang naging problema po nila, nakalimutan nila na ang tapat ng Diyos noon. Nakalimutan nila na ang buti ng Diyos noon. Nakalimutan nila hindi sila pinabayaan ng Panginoon noon. Nakalimutan nila na ang Diyos ang nag-provide ng lahat ng pangangailangan sa kanila noon. Yun yung nakalimutan nila. At yan ang mangyari sa ating buhay. Kaya bumabagsak yung ating pananampalataya because kapag nakakaranas na po tayo ng mga matinding challenges and difficulties and situations sa ating buhay, mas pinangahawakan na natin minsan yung sarili nating galing, yung sarili nating lakas, yung sarili nating magagawa, at yung sarili nating kaparaanan, at nakakalimutan na natin sa buhay natin na may Diyos noon na nagtulong sa atin na makapangyarihan, mga kapatid, at siya pa rin yung Diyos na magbibigay sa atin ng katagumpayan at magpaparana sa atin ng pagpapala na gusto niyang gawin sa ating buhay if siya ay ating pagkakatiwalaan ng lubos sa anuman po nating pinagdadaanan sa ating buhay. Failure to recall the Lord's past power. It's time to reflect now, mga kapatid. Naalala po ba natin yung mga ginawa ng Panginoon sa atin? Yes, maaaring may mga hadlang sa iyong buhay ngayon. Yes, maaaring may mga challenges na ngayon. Yes, maaaring may mga trials na ngayon. Maaaring may mga temptations ka rin ngayon. But it is good to remember the Lord's past power, His faithfulness. Gaano karami sa atin dito, bata pa lang nakakilala na sa Panginoon, naligtas na ho tayo. Tumanggap na tayo kay Kristo bilang ating personal na tagapagligtas. And from that very moment, alam natin na napaka-makapangyarihan ng Diyos. Alam natin na napakatapat ng Diyos. Yung Diyos na siyang tumulong sa iyo noon,
the moment pa lang na ikaw ay naligtas, ay still the same God na meron ka ngayon, na pwede mong panghawakan sa lahat ng iyong pinagdadaanan, sa lahat ng iyong sitwasyon. Amen? Yung Diyos natin, nung tayo po'y bata pa lamang, siya pa rin yung Diyos natin ngayon na tayo po'y matanda na. Hindi siya nagbabago. Yung kanyang katapatan, yung kanyang kapangyarihan. And then, second to the last, kaya po bumabagsak ang pananampalataya because failure to see circumstances from God's perspective. Kaya po yung bayan ng Panginoon, yung mga nag-negative po na spies and Israelites, kaya sila nag-negative because nakita nila yung promised land sa pamamagitan lamang ng kanilang sariling paningin. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, for we walk by faith and not by sight. Noong ginamit nila yung kanilang sariling paningin, ang nakita lang nila higante. Ang nakita lang nila matibay na wall. Ang nakita lang nila hindi nila kakayanin. Pero si Joshua at si Caleb, ang nakita nila Diyos na matapat. Ang nakita nila Diyos na makapangyarihan. Ang nakita nila Diyos na malaki. Yun ang nakita ni Joshua at ni Caleb because nakita nila ang promised land hindi sa kanilang sariling paningin, kundi sa paningin ng Diyos. Ano man ang pinagdadaanan mo sa iyong buhay, kapatid, pag tinignan mo yan sa iyong sariling paningin, manghihina ka. Babagsak ang iyong pananampalataya. Pero pag nakita mo yan sa paningin ng Diyos, lalakas ka, titibay ka, ma-encourage ka. Because alam mo, na yes, maaaring hindi maganda ang iyong pinagdadaanan, pero alam mo na may magandang plano ang Diyos. May magandang layunin ng Panginoon. Habang sinasabi ko po yun, ma-agree po ba yung heart natin? Amen. O yung nasa isip natin, sa puso natin, I don't think so, Pastor. I don't think so. Tingin ko hindi. Because, pag tinignan natin mga bagay sa buhay natin, sa sarili nating paningin, nanghihina po talaga ang pananampalataya natin. That's why, always see circumstances on God's viewpoint, on God's perspective. Paano ito nakikita ng Panginoon? Yung problema ko ngayon sa pamilya, yung problema ko ngayon sa asawa, yung problema ko ngayon sa finances, yung problema ko ngayon sa trabaho, yung problema ko ngayon sa aking sarili, paano ito nakikita ng Diyos? Anong gustong sabihin ng Panginoon? Anong mensahe ng Panginoon? Yun yung dapat nating makita. Amen? At doon titibay ang ating pananampalataya. And then last thing, focusing on the obstacles rather than on the Lord. This is very true. Amen? Pag mas nag-focus ka na doon sa obstacles, sa hadlang, doon babagsak ang iyong pananampalataya. Pag nawala ang paningin mo sa Panginoon, kaya nga po sabi ko ang mensaheng ito, ang issue dito, hindi yung nararanasan mong problema or obstacles eh. Ang issue dito, nasaan yung focus mo. Because pag yung focus mo nasa circumstances, ano po yung nangyari? Lumalaki yung circumstances, lumalaki yung problema, nagiging higante talaga. Isipin niyo po yung mga higante doon, totoo, higante yun. Pero imagine, lalong naging higante kasi nung nakita po nila yung higante, ang sabi nila, parang lamang tayo mga ipaklog. Pero si Joshua at si Caleb, nung nakita nila yung higante, dahil nakatingin sila sa Panginoon, ang sabi nila, para lamang silang tinapay sa atin. Pag tumingin ka sa problema, kapatid, mas lalong lumalaki ang problema. Kaya napakahalaga ng prayer, napakahalaga ng pagtawag, pagtiwala sa Panginoon. Because, listen to this, mga kapatid. Listen to this. Lahat ng bagay or lahat ng problema sa iyong buhay ay lumalaki pag wala kang panalangin. Nakuha niyo po yun? Lahat ng bagay sa iyong buhay, kahit minsan, maliit na problema, parang yan ay malaki, parang hindi mo kakayanin because kulang ka sa panalangin. This is true. This is very true, mga kapatid. So, we need to spend time in prayer. We need to spend time talking to God, trusting God in His Word. You know what? Pag nag-focus tayo sa Panginoon, alam niyo po yung nangyari? Nakikita natin yung problema natin, gaano man yan kalaki sa paningin ng iba, nakikita na natin sa problema natin, hindi yung malaking problema. Listen to this, mga kapatid. Hindi na natin nakikitang malaki yung problema. Ang nakikita natin, malaki ang Diyos. Yun na ang nakikita natin. Kasi hindi ka na nakapokus sa problem, nakapokus ka na sa Panginoon. Yes, matindi ang pangangailangan, maraming kailangan bayaran, may kailangan tugunan. Pag lalo kang tumingin doon,
lalo kang matatakot, lalo kang mangangamba, lalong bibigat yun. Pero pag tumingin ka sa Panginoon, but my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Lumalaki ang Panginoon, nasa Kanyang iyong tiwala, nasa Kanyang iyong pagsunod. At gaano man kahigante ang mga nararanasan mo sa iyong buhay, gaano man katindi yung mga wall, gaano man katibay yan, kayang-kaya mo yung mapuntahan, mapagtagumpayan pag magpo-focus ka sa Panginoon. So, in this message, nasaan ang iyong focus, kapatid? Nasaan ang iyong focus kapag ikaw ay natatakot na at marami ka ng problema? Nasaan ang iyong focus? Pagkatapusan na at maraming kailangang bayaran na bills, nasaan ang iyong focus? Pag may sakit na ang iyong mga anak, nasaan ang iyong focus? Pag may problema na kayong mag-asawa, nasaan ang iyong focus? Pag may problema na sa church, nasaan ang ating focus? Whatever problems na ating nararanasan, nasaan na po ang ating focus? Kamusta ang Diyos sa ating kaisipan? Kamusta ang Panginoon? Siya po ba ay umiikot pa sa ating isip? Siya po ba ay nasa ating pa pong kaisipan? Nakikita po ba natin na yung prayer natin, kaya netong palitin yung ating mga problema? It is by faith. It is by faith. Para mas maging maliit yung ating problema pag tayo po'y nanalangin sa ating Panginoon. Kamusta po yung pakikinig mo sa mga malintinig? Yan ba ay lalo nagpapatibay ng iyong pananampalataya o lalong nagbibigay ng duda sa iyo sa Panginoon? Again and again, if you listen to the wrong voices, you are going to lose. Imagine the people of God. Let me repeat this again. Promised land, andun na, they just need to trust the Lord and obey God. But, ano nangyari? Nag-complain sila. Umiyak sila, nagalit sila, at hindi sila naniniwala kay Joshua at kay Caleb. Naniwala sila dun sa 10 spies na nagbigay ng evil report. And you know what? Bumalik sila sa wilderness, nabuhay sila for 40 years sa matinding kahirapan hanggang sila ay mamatay. Hanggang sila ay mamatay. Because they listen to the wrong voices. How many of us, minsan kahit sa buhay natin, apply natin ito, nakikinig tayo ng salita ni Lord, minsan nabibigyan siya na siya ng opportunity. Ito yung hakbangin mo, ito yung gawin mo, ito yung sundin mo, huwag kang matakot, huwag kang mag-alinlangan. Pero dahil nagduda ka sa Panginoon, ayaw mong gawin. Na yung opportunity na sana na yon. Please don't get me wrong, hindi ko po sinasabing alam niyo po yun, bahala na tayo sa ating mga desisyon. Of course, pinagpipray natin yan sa Panginoon. But sometimes, may mga opportunity sa buhay natin na nami-miss natin because without the Lord. Na yung mga opportunity na yon, ang sanay pwedeng magbago sa ating buhay. Yes. So, napakalaga maging sensitive tayo sa pagkilos ng ating Panginoon. Minsan may trabaho nang ibinibigay sa inyo ni Lord Amen po ba? Nagpipray ka kay Lord, Lord, provide niyo po ang aking pangangailangan. And then si Lord nagbigay ng opportunity. Eto, trabaho. Siyempre, pinagpipray natin kung kalooban ng Panginoon. But when you are sure na kalooban yun ng Panginoon, pag natakot ka, hindi mo yun nahakbangan, hindi mo yun pupuntahan. So we need to trust the Lord. Amen? Kasi yun yung lugar na pwedeng gusto niyang ipaglagyan sa atin. At doon natin mararanasan yung gusto niyang gawing pagpapala sa ating mga buhay. Kaya nga sabi ni Caleb, ni Joshua, only, do not rebel against the Lord. Huwag kayong magre-rebelde sa Panginoon. Yun yung lagi natin titiyakin. Ang buhay natin malapit sa Diyos, maayos yung relasyon natin sa Kanya. Kamusta po tayo mga kapatid? Nagpo-focus po ba tayo sa ating mga limitadong resources? Lalo na po kapag yung mga obstacle parang hindi na po natin kakayanin. Sana po tayo nagpo-focus sa lakas ng Diyos, sa pangyarihan ng Diyos, or sa limitado nating resources. Ano po may project tayo, malaki po itong project natin. Pero kanino dapat yung tingin natin? Hindi siya estado ng buhay natin. Amen? Ang tingin natin nasa Diyos, nasa pagkilos niya, nasa magagawa niya.
Kasi doon tayo magtatagumpay. At nasa pagkilos yun sa buhay natin kung ano yung akta na gusto niyong gawin sa atin. And then, one last thing. Tingnan po natin Philippians 4:30. Philippians 4:30. Isipin natin lahat ng higante, lahat ng mga problema, lahat ng mga challenges na kumukonfronta sa buhay natin ngayon. And look at this verse, Philippians 4:30. Ano po sinabi po dyan? I can. Sinabi po ba dyan, I can? I can. Amen? We can. Why? I can do all things through Christ, which strengtheneth me. You are a Christian, you are a child of God, you have a relationship with the Lord Jesus Christ, and the Lord Jesus Christ in your heart ang sapat na pwedeng magbigay sa iyo ng courage, determination, and faith na gawin ang kalooban ng Panginoon sa iyong buhay. And you can do all things through Christ, which strengtheneth you. Amen? Kaya mo yan dahil kay Kristo nasa sa iyo. Anumang challenges, anumang temptations, anumang circumstances yan. And then Hebrews 13:5, last verse. Hebrews 13:5. And habang pinabasa natin ito, let us reflect. Sabi po dyan, let your conversation or life be without covetousness and be content with such things as ye have. For, ano po yung pangako ng Diyos? For He hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. Ano po sabi dyan ng Diyos? Mga kapatid, tingnan mo lahat ng mga higante sa iyong buhay mo ngayon. Ano man iyan? I do not know kung ano yung kapatid, pero tingnan mo lahat ng yan. And at the same time, pangawakan mo yung pangako ng Panginoon. Anong sabi ng Diyos? Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Kasama mo siya. Kasama mo siya noon, kasama mo siya ngayon, at makakasama mo siya sa pagdating ng panahon. Sa lahat ng bagyo, sa lahat ng dilubyo, sa lahat ng mga hamon, sa lahat ng mga problema, sa lahat ng iyong mga pinagdadaanan, kasama mo ang Diyos. Maybe some of us will say, Pastor, umatid ako sa church ngayon, okay naman ako. Wala naman akong problema. Wala naman ako parang mga malaygante sa aking buhay. But, if we will learn and apply this message, kakailanganin natin ito, sooner or later. Amen? Kakailanganin mo ito. Baka mamaya, pag uwi mo lang, kailangan mo na ng mensaheng ito. Or bukas, kailanganin mo ito. Kung hindi ngayon. Sana po'y lalong tumibay ang ating pananampalataya because pag bumagsak ang ating pananampalataya, maraming mga negative consequences ang ating mararanasan na hindi yun ang plano ng Panginoon sa atin. Ay po tayong lahat, mga kapatid.